Beshies, 'di ba ang ganda nitong Rubik's Tulip lamp na 'to? Pero kung nahihirapan kang buuin 'to, don't worry, I'm here to help you. No stress, easy peasy. So ito yung ma-receive mo kapag nag-order ka ng tulip lamp na parang infinity mirror. Huwag kang ma-shock, madali lang buuin 'to. So here's what's inside the box. Meron tayo nitong parang mga dahon, at itong mga crystal, and yung mismong tulip flower. Ito yung ating LED light. Ito naman yung pangdikit sa mga corners. Careful lang sa paggamit nito, make sure hindi masira kasi sakto lang to para sa mga corners. And ito meron tayong 6 na mirror dito, at ito yung mga corners. Meron na nga rin kasamang glue sticks yan na gagamitin natin pandikit sa tulips mamaya. So first, ayan, kunin mo muna yung LED light. Siyempre, i-test mo kung nagana. Tanggalin mo na siya sa pagkaka-roll. Meron tayong 20 lights dyan. So ilagay mo dito sa LED light string yung mga tulips. So 20 lang yung ilagay mo. I think sobra-sobra yung kasama dyan. Pag nailagay mo na yung 20 na tulips, ganito yung itsura niyan. So umpisa na muna natin dito sa pinakadulo. Ilock mo yan. Ilusot mo lang siya pabalik dun sa isang tulip and make sure na nasa loob yung ilaw. Ayan, ganyan yung magiging itsura niya. Kailangan nasa loob ng flower yung ilaw. Inuna na rin natin yan para hindi na malaglag yung ibang mga flowers. Pero dito tayo magsa-start talaga sa malapit sa switch. So ganito lang yung gagawin nyo. Ipasok nyo sa loob ng flower yung ilaw. Ayan, itupin nyo yung string. And then, ititwist mo yan. And yan ay magiging pinakatangkay ng tulips natin. Mas okay kung mahahaba yung pinakatangkay nila. So gagawin mo lang yan lahat sa 20 lights. Make sure na nasa loob ng pinaka-tulips yung ilaw. I-bend mo yan dyan. And itwist mo. Pwede mong iba-ibahin yung haba ng pinakatangkay ng tulips para maganda lang tignan. Pero tansyahin mo lang din na sasakto siya at kakasya dun sa pinaka-mirror na pagkakabitan natin mamaya. Ulitin mo lang yung steps na yan hanggat sa maikabit mo lahat ng mga tulips flower. Kailangan magiging ganito yung itsura niya, and kapag sinindihan mo yung ilaw, ganyan siya. So eto nga yung akin, nakabit ko na siya lahat. Ang susunod naman na gagawin natin ay i-arrange natin siya dito sa pinaka-mirror na base. And eto nga yung gagamitin natin yung kasamang glue sticks. Kung meron kang glue gun, perfect. Pero kung wala, pwede ka rin naman gumamit ng candle na lang. So tanggalin na muna natin yung isang cover dito sa mirror. Huwag mo na muna tanggalin yung ilalim. Dito pa lang naman tayo sa ibabaw magdidikit. So sa akin ginawa ko, 4 na tulips bawat line, and meron akong 5 hilera. So gagamitan mo lang ng glue gun at idikit mo dyan bawat tulips. Doon nga pala ako nag-start sa may malapit sa switch. Make sure nga rin pala na malinis yung pagkakalagay mo ng glue sticks, hindi kalat-kalat. Kasi pangit yan tignan mamaya kapag makalat yung pagkakalagay ng glue sticks. Ganito yung ginawa ko, 4 na tulips bawat hilera. So, diba ang cute niya tignan kapag umiilaw na. So nakagawa ko dyan ng 5 lines ng tulips na may taga-4. And ayan, ganyan yung magiging itsura niya. Just make sure na secure talaga yung pagkakakabit nyo. And gaya ng sinabi ko kanina, make sure na hindi mag-mess yung mga glue sticks para maganda tignan. So next naman yung mga dahon ng tulips, ganyan yung ginawa ko. Nilalagyan ko ng glue sticks and then tsaka ako dinidikit dun sa pinaka-tulips. So lagyan mo lang ng dahon lahat ng tulips mo dyan. And ganito na yung magiging itsura niya. Next naman, meron din yung kasamang parang mga crystal na beads. Ilalagay din natin yan dito. And bahala ka na mag-arrange kung saan mo yan ilalagay. Pero ako nilagay ko siya dun sa mga spots na medyo pangit yung pagkakalagay ng glue sticks and dun sa mga nakalabas na wire. And eto na yung magiging itsura niya after kong mailagay lahat ng mga crystals. So diba nakakadagdag din nga siya ng ganda kapag may ilaw na. And then nilinis ko lang yan kasi merong parang mga sapot-sapot yung glue sticks. Ayan, kung nakikita nyo, tinanggal ko lang yung parang mga sapot-sapot dyan. And make sure mo lang na secure talaga lahat ng kinabit mo at hindi malalaglag at walang loose dyan. And then tinanggal ko na tong cover ng mirror sa ilalim kasi i-assemble naman natin yung pinaka-box. So ito nga yung corner niya at yung pangdikit sa corner. Like what I said kanina, ingatan nyo to kasi sakto lang to para sa mga corners. Masyado siyang madikit guys, and once na naidikit mo na siya dun sa mga corners, masisira na siya kapag tinanggal mo. So make sure na maayos na agad yung pagkakalagay mo. Kasi nga sakto lang siya dyan, pag may nasira kang isa, makukulangan ka na ng pandikit. So eto yung corners, bawat side niyan, lalagyan mo lang ng pangdikit, ganyan yung magiging itsura niya. Bali, bawat isa, 3 pangdikit yung mailalagay mo. And ayan, nadikitan ko na sila lahat, so mag-a-assemble na tayo. Tanggalin nyo na lahat ng cover ng mga mirror. And then tanggalin nyo na rin lahat ng white dito sa pandikit natin sa corners. Para kapag nag-assemble tayo, dire-diretso na lang. So dito tayo unang maglalagay ng mga corners sa pinaka-base. So 4 yan, bawat sulok, lagyan mo na ng corner. Press mo lang siya ng konti to make sure na dumikit talaga. Oo nga pala, kapag nag-assemble kayo ng tulips, make sure na hindi siya makakaharang sa pagbuo nyo ng box. So ayan, pwede nyo nang ikabit bawat side. So yung tulips, make sure na nandun lang sa may bandang loob. Pagdating naman dito sa may switch, ayan, dito nyo siya sa labas. Ididikit natin yan mamaya dyan sa side. Ilagay mo lang yung 4 na sides ng mirror and ganyan na yung magiging itsura niya. Try natin. O diba, ang ganda na agad. Ang sarap talaga sa eyes. So yung pinaka-ibabaw niya, dun tayo magkabit ng isang corner muna and then ipatong natin dito sa ibabaw ng pinaka-box natin. And then, pwede mo nang lagyan yung 3 sides pa niya ng corner. Binaliktad ko lang yan and medyo pinrest ko ng konti to make sure na dumikit and we're almost done. So, para naman dun sa switch, ayan, kunin mo lang ulit yung glue stick and lalagyan natin yan. Ididikit natin yan dito sa side na to. And ayan na, tapos na yung ating tulip infinity lamp. O, diba ang ganda? Pinunasan ko lang ng konti yung may mga bakat ng fingerprints. And it's good na. Pwede mo nang ipangregalo sa jowa mo. O, di kaya naman sabay kayong magbuo, diba? Para may bonding pa kayo. O, diba napakasarap niyang tignan sa side na to, parang tulips farm yung tinitingnan mo. And pag dito naman sa may bandang side na to, ayan, parang infinity na yung mga tulips na nakikita mo. Mura lang to, perfect pang gift ngayong Valentine's Day. And eto na nga yung guide nyo kung paano nyo to bubuo. Okay, mag-alala, super easy lang yan. Mukha lang yung complicated
Ilalagay ko sa basket, mag-check out ka na din.